Ito po ang pag-uusapan natin today. Ito po yan. Ano po yan? Mouth check. Tingnan nyo nga po kung nag-toothbrush yung katabi nyo. Sige nga po, amuyin nyo. Check nyo nga po kung okay. At yan po ang pag-uusapan natin for today. At alam ko po, ready na po kayo. At naniniwala ko, kinatagpo po kayo ng presensya ng Panginoon. At kung makikita nyo po ba ito, ano pong una nyong masasabi? Una nyong masasabi, isang word lang. Traffic. Siyempre, traffic po. Ano pa po? Ano pa pong masasabi nyo dyan? Ano po? Ito na naman. Ito na naman. Traffic na naman. Ano pa po masasabi nyo? Isipin nyo po, no, Sunday, Monday, yan ang katatagpuin nyo po. Traffic. Nakakainis. At sobrang traffic po, pag uwi nyo po, sino po ditong organize sa bahay? Gusto niya malinis ang bahay niya. Gusto niya maayos. Sino pong gusto ng ganon? At pag uwi mo, kapatid, ito ang matatagpuan mo. Ano ang masasabi mo? Amen? Kala ko amen. Amen. Wow. Sobrang positive. Sobrang positive. Walang ka-negative-negative. Pag nakita nyo po yan, negative. Tama po ba? Mapapagalitan mo ang anak mo, bakit mo dinumihan? Masisermonan mo, magagalit ka. At naranasan nyo na po ba to? Gusto kong sumabog at magsabi ng masamang words. Na-experience nyo na po yan? Sa sobrang galit mo, gusto mo nang magsalita ng masama. Galit na galit ka. Inis na inis ka. Na-experience nyo na po ba kahit Kristiyano kayo? Uy, wala nga amin. Totoo naman po, di ba? Kahit Christian tayo, galit na galit, inis na inis, gustong sumabog. At may kwento po ako sa inyo. Kwento ko lang po ito. One time kami po, asawa ko, bumabiyahe po kami. At merong batang nanghihingi sa akin. Ayan, nanghihingi. Pengi po. At ako po kasi wala akong barya nung panahon na yon, hindi ko siya nabigyan. At alam niyo po ano sinabi sa akin? Ang pangit mo na, mahirap ka pa. Gusto kong sumabog at magsabi ng masamang words. Tama ba? Tama po ba? Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo, kapatid? Bababain ko yan, pastor. Kukutusan ko po yan. Ganun po ba? Pero dahil ako naiintindihan ko na bata at kailangan ko intindihin, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya, okay lang. Hindi daw po nagsisinungaling ang bata. So, pangit pala talaga ako. So, ano po bang punto? Minsan, gusto mong magalit. Gusto mong magsalita ng masama. Tama po ba? Kasi nasaktan ka eh. Nasaktan ka. At may nabasa po ako, sabi ni Ali, yung boksingero po, sabi niya, the tongue pierces deeper than the spear. Sabihan ka ba naman ng pangit eh? Ang sakit. Tama po ba? At alam niyo po ba, sabi nila, na mas masakit daw ang verbal abuse kaysa sa physical abuse. Kasi pag verbal abuse, talagang tumatanim. Nanunuot. Yung physical abuse pwedeng gumaling, pero yung verbal abuse, tinatanim mo sa puso mo. Tama po ba? Kaya nagpi-pierce through. Pumapasok sa puso. At sana po hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Amen po ba? Sana hindi po. At sa tingin nyo lang po ba tayo, dahil pinag-uusapan natin ang mouth, ilang words po kaya ang nabibigkas nyo per day? Sa tingin nyo lang, huwag ko muna ilalabas, baka basahin nyo eh. Ilan po kaya, sa tingin nyo lang, ilang words per day ang nalalabas nyo sa bibig nyo? Thousands, 10,000, ano pa po? 50? Di totoo yun. Ano pa po? Wala lang. Bira, 1,000. Ito po ang isang research. Sabi diyan, researchers found that women, sorry po, sila po yan, hindi po ako. Women between the ages of 25 and 65. Under po ba kayo ng ano niyan? Parte po ba kayo? The life stages of early and middle adulthood spoke on average about 3,000 or more words per day than their male counterparts. So, ibig sabihin, pwede po ba sabihin ko to sa inyo? Mas madaldal daw po ang babae kaysa sa lalaki. Tama po ba? Uy, umagree? Mas madaldal daw po ang babae. Mas madaming nasasabi kaysa sa lalaki. Huwag kang umagree, mister. Huwag kang umagree. Maniwala ka. Huwag.
At totoo po yan, ito po ay study. At alam niyo po, ito ang masasabi ko, less talk, less mistake. Minsan, pag madami tayo nasasabi, nagkakamali na, napapahamak na. Kasi gusto natin, laging madami kang feeling mo magaling. Madami nasasabi. Alam niyo po, tingnan niyo po in James 1:26, basahin po natin in New Living Translation. Sabi diyan, if you claim to be religious. So ang kausap po ni James, ano po ang kausap ni James? Christians, believers. Tayo po yun. If you claim to be religious but don't control your tongue, hindi mo ikokontrolin, ano sabi doon? You are fooling yourself. And your religion is, wow, masyadong mabigat. Tama po ba? So kailangan daw po tayo, ang bibig natin, iniingatan natin. Iniingatan natin, ang lalabas dyan, dapat naiisip natin bago sabihin. Tama po ba? Kasi sinabi dyan, you are fooling yourself. Christian ka, aaten ka ng Sunday, paglabas mo, kung ano-anong pinagsasabi mo, you are fooling yourself. And your religion is, yung ginagawa natin ngayon ito, worthless. Kasi turo ng turo, paglabas naman application, hindi gagawin. Worthless. Tama po ba? So kailangan natin maintindihan ano ba ang definition o ano ba ang kagamitan ng bibig natin. Alam niyo po ba na the mouth is powerful? Do you agree with me that the mouth is powerful? Powerful ang mouth. Sabi nga natin, kapag nagsalita tayo ng masama, makakasakit. Powerful. Alam niyo po, sabi sa James 3:5, punta tayo sa chapter 3, likewise, the tongue is a small part of ito daw yung small part of the body, small. But it makes great boast. Grabe. Maliit, pero napaka-ingay. Napaka-yabang ng bibig. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Alam niyo po, the mouth is small but mighty. Tama po ba? Sa buhay natin, sa job natin, ginagamit natin yung bibig natin to communicate. Ginagamit natin siya. At napakahirap kapag hindi tayo marunong makipag-communicate at tama ang sasabihin. Mahirap po yan. Alam niyo po, ito po yan, the mouth is used for breathing. Tama po ba yan? Minsan daw po, pag tayo'y natutulog, ang gumagana sa atin, hindi yung natin, ilong. Ang gumagana ay bibig, para huminga. So napaka-powerful pala ng mouth. At hindi lang yan, ano yung pangalawa? Eating. Sino po ditong kayang mabuhay ng hindi kumakain? Hindi kaya. Tama po ba? Kailangan natin mabuhay. Powerful. Ano pa po yung sunod? Speaking. Napaka-powerful niya. So ito, kapag nawala po itong tatlo na to, kakayanin niyo po ba? Hindi. So powerful ang mouth. Alam niyo po, speech can move people toward doing something wrong or something. Sino pong naka-experience na ng coach? Sino po dito may coach? Na-experience nyo na po yun na meron po kayong coach. Sa basketball, ang coach po ba naglalaro? Hindi. Hindi siya naglalaro. Anong ginagawa po niya? Minomotivate niya yung team niya. At nililid niya. At ano po ang gamit niya? Speech, mouth. So napaka-powerful. Bakit? Pag hindi sinabi ng coach yun, ano po mangyayari? Matatalo sila. So pwede daw po toward doing something wrong or something right. Napaka-powerful ng mouth. Alam mo, sabi po sa Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Who love to talk will reap the consequence. Pag tayo daw po pala nagsasalita, may kausap tayo, para po pala tayo nagtatanim sa kanila. At kapag nagtatanim tayo ng masamang salita, yun din ang aanihin natin, mga kapatid. Alam niyo po, one time, may kwento sa akin ng asawa ko, yung tatay po niya ay wala na. Wala na. Nakay Lord na, kasama na ni Lord. At ang tatay po niya ganito ginagawa, every time na makita nila yung family picture nila, dahil namatay na yung lolo niya, ang sasabihin ng tatay ng asawa ko, ako na yung susunod dyan. Ako na susunod dyan. Every time na kasama ang pamilya, lagi niya sasabihin yun, ako ang susunod dyan. At true enough, ano po nangyari? 49 years old, namatay na siya.
Kasi napaka-powerful ng mouth eh. Tama po ba? Kung ano yung sinasabi mo, aanihin mo, kapatid. Aanihin mo. Alam niyo po, sana, may pipiliin ka, kapatid. May pwede kang piliin. Pwede kang maka-encourage or discourage. Pwede kang makapag-build ng relationship or burn ng relationship. Build or burn. O ito naman, pwede kang mag-bring ng healing or nag-cause ng harm. So ganito po ka-powerful ang mouth natin. So sana ginagamit po natin to ng tama. Amen po ba? Gamitin natin ng tama. Kasi ito po ay biblical. Sana bago po tayo magsalita, pinag-iisipan bago sabihin. Baka makasakit, sasabihin, hindi constructive criticism yan, ayusin mo with gentle words. Tama po ba? With gentleness, kailangan sabihin. Minsan nakakalimutan po natin yan. So bago po tayo magsalita, pag-isipan natin to. Makaka-encourage pa o makaka-discourage? At hindi lang po yan, sabi dyan in James 3:5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Ano po ba yung meaning ng boast? Mayabang. Ito po ang meaning yan. Boast, it means talk with excessive pride and self-satisfaction about one's achievement. Pag tayo daw may na-achieve tayo, hindi dapat tayo mayabang. Amen po ba? May na-achieve ka, sasabihin mo, Lord, Lord, ikaw ang may gawa nito. Hindi dapat, hindi ako ang may gawa nito. Or ipagyayabang mo sa iba. Narinig niyo na po ba to sa Pinas? Itong word na to. Binubuhat ang sariling bangko. Narinig niyo na po ba yan? Buhat ang sariling bangko Kailangan siya yung bida. Siya lagi bida. Tama po ba? Pag binubuhat ang sariling bangko, ano nangyayari po sa kanila? Nawawala, napapahamak, at nakakagawa ng mali. Dahil binubuhat ang sarili. Bakit? Dahil tama po ba? Bakit mo bubuhatin ang sariling bangko mo? Dahil gusto mo, ikaw kasi ang bida. Gusto mo ikaw ang bida. Kapatid, ayaw ng Lord yan. Si Lord ang bida. Amen? Si Lord ang bida. Alam niyo po, there is power in what you say. Pansinin niyo po ito, no? Sino po dito lagi nagsasabi, pengin naman ako ng wala akong pera. Sino lagi nagsasabi nun? Sino po? Hoy, aminin, wala akong pera. Ano po nangyayari? Wala talagang pera. Tama po ba? Kasi yun ang tinatanim mo Tinatanim mo sa buhay mo yan, kapatid. Huwag mong itanim yan. Sino dito minsan niisip niya, hindi, worthless ako. Huwag mo itanim yan, kapatid. You are enough. Bakit? Si Lord ang gumawa sa'yo Huwag mo itanim yan. Hindi po yan. Alam niyo po, sana ito, words of encouragement. Ini-encourage mo. Sino po dito nagsi-self-talk? Sino po nakaka-experience sa self-talk? Pag may nagawa ka, biglang pag kakausapin mo sarili mo, tama ba yung nagawa ko? Okay ba to? Alam niyo po, sabi sa psych, meron daw po na self-talk, yun nga po, na parang may coach ka. May coach ka sa sarili mo. At kapag nagkamali ka daw, yung coach mo yung nasasabihin, ano ba yan? Mali-mali ka naman. Ano ba yan? Di mo ginagawa ng tama. Tama po ba na-experience yun? May coach ka sa isip. Pero sabi dun sa psych, kailangan i-kontrahin yun. Pag sinabing nagkamali ka, hindi, okay lang yan, babawi ako sa susunod. Hindi, wala akong pera ngayon, hindi, sa susunod magkakaroon ako. Bawiin mo, kapatid. Encourage mo yung sarili mo. Bakit, kapatid? Sino ba makakita sa sarili? Isipin niyo po ito May kita ba ng iba yung potential mo kung ikaw mismo hindi mo nakikita? Kailangan ikaw mismo. Tama po ba? Ikaw mismo makakita ng potential mo. Kailangan ini-encourage mo ang sarili mo. At hindi lang yan, words of affirmation. Di, mahal ako ni Lord. Magiging maayos ang lahat. Magiging okay ang buhay. Yun ang tinatanim natin. Hindi masama. At hindi lang yan, words of kung ano ang nasa Bible. Yun yung tinatanim natin sa isip natin, sa puso natin. At yun ang nilalabas natin.
Alam niyo po ito sabi in Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk, unwholesome, come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Ang purpose pala, tingnan niyo po, wag puro unwholesome ang pag-uusap, wag unwholesome ang pag-uusapan, at dapat nakaka-build up, nakakatulong sa iba. At sabi po doon, tingnan niyo po, to their needs that it may benefit those who listen. So sana daw po ang pinag-uusapan natin ay nakakatulong sa kapwa natin, hindi walang kwentang pinag-uusapan. At ano ba ang meaning ng unwholesome? Ito po ang meaning ng unwholesome, poisonous. Nakakahawa. Pag may pangit na usapan, nakakahawa. Tama po ba? Hindi lang yan, ano pa? Nakokorrupt ka. Napapaniwala ka na sa hindi totoo. Nakokorrupt ka. At ito po ang dulo, worthless na pinag-uusapan. Wala namang dagdag sa buhay natin, pero pinag-uusapan pa din. Sana hindi po yan ang lumalabas sa bibig natin. Amen po ba? Hindi yan. Alam niyo po, the mouth can be destructive. The mouth can be destructive. Bakit? Powerful siya eh. Kung powerful siya, pwede natin siyang gamitin in a negative way. At tingnan niyo po, sinong gusto may powers po na ganyan? May ganyan kang powers. Gusto mo po ba? Bumubuga ka ng apoy? Ganda, no? Bumubuga ng apoy. Pastor, mag-ano ka ba mag-iihaw ka ba? Ikaw na. Ikaw na mag-uumpisa ng apoy. Bakit natin pinag-uusapan yan? Alam niyo po, the tongue is a flame of fire. Pag nagkamali ka ng isa, magtutuloy-tuloy na siya. Magtutuloy na siya. Bakit? Sabi po dyan in James 3:6, the tongue also is a fire. A world of, ulitin ko pa, tingnan niyo po yung the tongue also is a fire. A world of, ang bihira, puno ng kasalanan. Puno ng kadimonyohan. Puno ng kamalian. Naku po, nakakatakot. Among the parts of the body, it corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on the fire, papapahamak ang iba, at ito po ang sinabi doon, and is it self set on fire by pambira, impyerno. Mapapahamak ang iba, ikaw din mismo mapapahamak ka sa gagawin mo. Kaya kailangan natin protektahan ng mga sasabihin natin. Amen po ba? Kailangan maging maingat. Kasi para palang apoy yan, kapatid, ang sasabihin natin. At sana po, sinabi dyan, world of evil, sana hindi ito po ang lumalabas sa bibig natin. Sino po dito nagsasabi na on the way na siya? Kahit hindi pa. Nakahiga ka pa. Kapatid, tanggalin na natin yan. Nangingiti po tayo, tama po ba? On the way na ako, pastor. Nasaan ka na? Wala pong nandito lang po. Pero natutulog pa. Sana po kahit sa maliit na pagsisinungaling, wag nating gawin. Kasi pag inumpisa natin sa maliit, magiging malaki. At hindi lang yan, wag pagsisinungaling, ano daw po yung sumunod? Natalamak kahit hindi sa simbahan. Kahit sa mundong ito, talamak yan. Sana wag po yan ang nilalabas natin. Sana good news. Amen po ba? Sana yung love ni Lord ang nilalabas natin. At hindi lang yan, ano po yung sumunod? Slander. At yung pang-apat ay profanity. Sino po ditong Christian na pero nagmumura pa din? Walang aamin. Tama po ba? Pag Christian ka na kapatid at nagmumura ka, may problema tayo. Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos. Tama po ba? Bakit ka pa magmumura? Niligtas ka na ng Lord. Hindi na dapat yan ang lumalabas sa bibig mo. Tingnan niyo po ito, kayo, pag narinig niyo po akong nagmura, matutuwa po ba kayo? O hindi pala eh. Dahil bakit? Ano po ba ako? Pastor, mataas ang tingin niyo po sa akin. Bakit kayo po ba? Christian din naman po kayo ah. Mataas din ang tingin sa inyo ni Lord. Tama po ba? Kaya kapag nagmura ka, kapatid,
may masastumble na iba. Tigilan na po natin yan. Amen po ba? Kahit yung mga maliit na mura, tagalin na natin yan. Tanggalin na po natin yan. Alam niyo po, there is an evil fire in your mouth trying to make its way out to burn. To burn. Ready yan. Naka-ready lang yan. Nakahanda lang yan para gumawa ng gulo, kapatid. Kaya kailangan natin ingatan. Alam niyo po, the tongue can burn relationship. Nag-aaway, magkakagulo. Burn relationship. Sabi diyan, a quarrelsome person starts fight as easily as hot embers light charcoal or firelight woods. Ang isa daw mahilig makipag-away ay parang isang, ano po yung Tagalog ng charcoal? Nakalimutan ko na naman. Uling, na handang-handa agad. Ready. Ready na agad. Sana hindi tayo ganyan. Kasi bakit, kapatid, kapag nag-burn ka na ng relationship, ito ang sunod niyan. Magsisteer ka na ng division. Bakit? Away kayo eh. Pag sunod niyan, maglalagay ka ng limit. Ayaw mo na kasama siya. Ayaw mo na. Magsisteer ka na ng division. At after ng pag-steer ng division, ano pang susunod? Magsispread ang sin. Bakit? Minsan ganito po, no? Minsan hindi mo naman kaaway. Ganito po. Kunyari ako, kaaway ko siya. Isasama ko pa yung kaibigan ko, kaaway ko yan, ha? Hawain mo din. Oh, agree po kayo? Natawa kayo, no? Tama po ba? Tingnan niyo po yung ano po niya, no? Pag nag-burn, kapag nag-steer na ng division, magsispread na ng sin. Kasi bakit kaaway mo na yan eh? Ano nasasabihin mo sa kaaway mo? Di, pangit ugali niyan. Ayoko dyan. Huwag mo na samahan yan. Awayin ka din yan sa dulo. Di ba? Tama po ba? Nagsispread ng sin. Sana ito po yan, stop the spread of hate, be a messenger of peace. Ito yung gusto ni Lord. Huwag sana tayong makisawsaw. Huwag na po. Hayaan niyo po sila at si Lord ang umayos. Be a messenger of peace. At tuloy po natin, sabi diyan in Proverbs 15:4, gentle words are a tree of life, a deceitful tongue crushes the spirit. Isipin niyo po, no, pag may nag-aaway pong dalawa at nagsisigawan ng dalawa, may natatapos po ba sa usapan? Nagsisigawan. Ikaw kasi ganyan ka. O, away kayo. May natatapos po ba? Ano pong kailangan ng gawin ng isa? Gentle words. At kapag may gentle words, ano po mangyayari? Huhupa ang away. At magiging maayos. Alam niyo po, hindi lahat sagot ang pakikipag-away. Hindi yan ang sagot. At sana hindi po ganyan, a deceitful tongue crushes the spirit. Mapapahamak ka din, lalo na yung spirit. Alam niyo po, the mouth reveals the heart. Kung anong lumalabas sa bibig mo, galing yan sa puso mo, kapatid. Galing yan sa puso mo. Bakit galing yan sa puso mo? A good person produces good out of the good stored up in his heart. Kasi yun ang tinatanim mo eh, word ni Lord, yun ang tinatanim mo eh, magandang salita. At sabi doon, an evil person produces evil out of the, nakakatakot, evil. Stored up in his, kasi kung ano nilalagay mo eh, kung ano pinapanood mo, kung ano nilalagay mo sa puso mong kasamaan. For his mouth speaks from the overflow of the... Kaya kung ano pala ang sinasabi mo, kapatid, galing yan sa puso mo. Ngayon, kapatid, our hearts keep a precious treasure. Tama po ba? Tinitreasure mo yan, nilalagay mo sa heart mo eh. Kung nilalagay mo sa puso mo, kapatid, eto ang tanong, what have you stored in your heart? Ano ang nilalagay mo sa puso mo, kapatid? Ano ang nakalagay dyan? Hate ba? Love ba? Yun ba ang nakalagay dyan? Sana hindi po ito ang nakalagay dyan. Sino po mga bitter? Huwag po tayo maging bitter. Kasi alam niyo po, pag bitter, tinan niyo po yan, bitterness sours our speech.
Kapag bitter ka, yun na lang ang sasabihin mo, kasi ganyan yan eh. Kasi hindi maganda ginagawa niyan eh. Laging pangit na. Bakit? Ayun na nakatanim sa puso. Galing sa puso. Sana hindi po bitterness, mga Christians. Sana ito po ang nilalagay natin. Gratitude. Mapagpasalamat. Kayo po ba, pag may na-experience kayong hindi maganda sa buhay nyo, mga kapatid, ano ang nasa puso nyo? Ano ang nabibigkas nyo kay Lord? Sige nga. Kapag hindi kayo yung na-experience nyo, pangit. Kayo po ba nagtatampo kayo kay Lord? Sino nagtampo na kay Lord? Pwede, no? Tatampo kay Lord. Lord, bakit naman ganito? May sakit ako. Hindi okay. Kasi nasa puso mo eh. Nagagalit ka sa Diyos. Nasa puso mo na. Sana hindi bitterness. Sana gratitude. Lord, kahit pangit ang sitwasyon ko, magpapasalamat ako sa iyo. Kaya mo akong iligtas kung ano man ang sitwasyon ko. Sana gratitude. Bakit? Gratitude sweetens every word we speak. Ito po yan eh. Makakatulong pa yan sa iba. Alam niyo po in Matthew 15:11, what goes into someone's mouth does not defile them. Hindi pala yung kinakain mo, yun ang magiging makakadumi sa'yo. O baka sabihin nyo, hindi pala makakadumi, magbubupay na ako everyday. Kapatid, magkakasakit ka. Saglit. Huwag mo literalin. Pwede pala, pastor. Hindi, saglit. But what comes out of their mouth, that is what defiles them. Kung anong lumalabas sa bibig mo, dyan ka nagiging madumi. Kaya tayo dapat po nag-iingat tayo sa sinasabi natin. Amen po ba? Nag-iingat. What do we need to do? Pause before you. Pag nagagalit, punong-puno, galit na, pause before you. Pag-isipan muna bago magsalita. Pag-isipan muna. Pangalawa, speak with kindness. Alam niyo po, na-experience ko yan, minsan nag-aaway kami mag-asawa, gagalit ako. Normal eh. Bata din ako eh. Nagagalit. Pero natutunan ko na kailangan speak with kindness, nagiging maayos ang usapan. Nagkakaintindihan naman pala. So sana yan, pause before you speak with kindness, and speak encouragement. Kaysa sinasabi mo, kasi lagi na lang madumi ang ano na yan. Hindi, ibahin mo na lang. Hindi, kaya mong gawin yan at ayusin. Pwede mo siyang ibahin. Tama po ba? Speak encouragements. Kasi tingnan niyo po ito in James 3:9-10. With the tongue, we praise our Lord and Father. Nandito tayo, sumasamba tayo sa Diyos. We praise Him using our mouth. And with it, we curse, sabi dyan, with the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings. Ang bihira. Who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. Pupuri ka ngayong Sunday, Monday, magmumura ka na. Or magsaslander ka, iba na sasabihin mo, nakakatakot. Ano po sabi dyan? My brothers and sisters, this should not be. Hindi dapat tayo ganito. Amen po ba? Ayaw natin maging worthless yung religion natin. Ayaw natin lokohin ang sarili natin, kapatid, na atin tayo linggo-linggo, magiging balewala ang lahat. Tama po ba? Ayaw natin yon. Kaya gusto natin may aksyon. Alam niyo po, you believe on what you speak. You believe on what you speak. Kaya mo nasasabi yan kasi naniniwala ka dyan. Yan ang nasa puso mo, kapatid. At ako po, may storya po ako. Dito po ako mag-e-end. May storya po ako. Alam niyo po, ako po ay kaming mag-asawa may pinagdadaanan. Alam niyo po yung storya na yun. No? Yung asawa ko po ay may endometriosis stage 4. So sa endometriosis, yung stage 4, yun po yung pinakamalala. Ano po yun? May bukol siya sa mattress. Bilateral. Hindi pwede mag-baby. Bakit? May bukol. May bukol eh. So ngayon po, may kailangan kaming procedure. May bukol eh.
Bibigyan ko muna kayo ng backstory. Ako po ay nagtrabaho sa YE conference dahil ako po ay naging isa sa overall program director. So nagstay po muna ako sa DASMA. At one time nagdi-devotion kami, naglalambing ako kay Lord. Naglalambing lang, Lord, nagpapakapagod ako dito. Sobra yung ano ko, Lord, ano naman ang pwede kong makuha? Wow, lambing lang naman po. Naglalambing lang. At ito po ang sinabi sa akin ni Lord. Nagpe-pray ako, Lord. Ang sabi lang niya sa akin, magkakaanak ka. So, naisip ko siya, nabigay na sa akin ni Lord, kwento ko sa asawa ko. Sabi ko, ito sinabi sa akin ni Lord, magkakaanak tayo. Paano may bukol? Paano? Dalawa eh. At ang stage 4 po, yun ang pinakamalala. Paano? So ngayon, tumuloy na yung conference at wala akong iniisip. Sabi ko, magtitiwala lang ako kay Lord. Sinasabi ko sa Kanya, kailangan sabihin, tama po ba? Faith mo yun eh. Hindi, naniniwala ako, sinabi niya sa akin eh. And sa second day po nung conference, a-attend ang asawa ko. At pagkalabas nila sa sasakyan, yung kapatid niya, sabi sa akin, Kuya, alam mo na ba? Lumit yung bukol ni ate. Ha? Hindi ko po alam na nagpa-check up pala siya nang wala ako. Grabe. From 7 cm, naging 3 cm na lang. Both. Ay, grabe si Lord. God is good. Tama po ba? Hindi pa tapos. Naman, no? Hindi pa. Painit pa lang to eh. Gusto ko yung medyo malungkot, brother. So, praise the Lord. Mabuti ang Diyos. Naniwala ako eh. Tinatanim ko eh. So, bumalik po kami sa doktor. Sabi ng doktor, okay na, pwede na kayo mag-baby. Pero, may pero. Another problem na naman. Kailangan ang fallopian tubes niya ay walang blockage. Paano mabubuo ang bata? May blockage. So, problema na naman. Ngayon, napunta po kami dyan sa procedure na yan. Yung x-ray yung x-ray po, maglalagay ng ink sa kanya, titingnan ko may blockage. So yan po yung procedure na yan. At bago po yung procedure na yan, nagsisearch na kami mag-asawa. Pag stage 4 po, imposible nang walang blockage. Imposible. Bakit? Malala yun eh. Pambira, Lord. Pero ito pa din ang sabi ko kay Lord, Lord, magtitiwala ko. Alam na asawa ko, lagi yung sasabi, si Lord ang bahala. Si Lord ang bahala. At nung time na po na yan, nagagawin ng procedure, kasama po namin yung mother-in-law ko, yung mami niya. At ito ang sabi niya, BJ, paano kapag lumabas si Tana dyan, umiiyak? Umiiyak. Ito po ang sinabi ko, powerful lang words eh. Tears of joy po yan. Ay, matapang. Tears of joy. At pagkabukas po niyan, lumabas ang asawa ko, ano po nangyari? Umiiyak nga. Hindi nagsasalita, umiiyak lang. So, nag-conclude ako sa isip ko na, Lord, wala. Mali pala narinig ko. Pero sabi ko, Lord, magtitiwala ako sa'yo. Kaya mong gumawa ng miracle eh. Yun na nasa puso ko. Kaya mo, Lord. Wala na, okay na ako. Kung hindi mo ako bibigyan, wala akong problema. Magtitiwala ako sa'yo. So, papasok daw po kami doon dahil kakausapin ng doktor. Bumalik ako sa kanya, umiiyak eh. Ang banat niya sa akin ay ito. Walang blockage. 2. Ganon kabuti si Lord. Wait, there's more. Ganon kabuti si Lord. Alam niyo po, nung ine-explain na ng doktor, hindi ko na makita yung video po, may video po yan. Sabi niya, ang galing no? Endometriosis, stage 4, walang blockage. Ay, Dok, sabihin, hindi ka pala naniniwala na walang blockage. Sabihin, ang iniisip na ng doktor, may blockage. Sabihin, imposible po yung case niya. Pero si Lord ay mabuti. Ang sabi ko lang, Lord, thank you, Lord. Mabuti kang Diyos. Kaya napakahalaga kung ano yung sinasabi natin. Amen po ba? Kung ano ang faith natin, sinasabi natin. What you saw, you reap.
So ito po sana ang tinatanim natin sa puso natin. Lord, magtitiwala ako sa iyo kahit anong mangyari. Gratitude. Hindi bitter. Ayoko magtampo kay Lord eh. Lugi ako. Lugi ako. Kaya kapatid, ito po ang may iwan ko po sa inyo. In Psalms 141:3, take control of what I say, O Lord. Sa buhay ko, everyday, bago ako magsalita, Lord, take control. At ito po ang sumunod, and guard my lips. Ingatan mo, Panginoon. Gusto ko yung sasabihin ko, mapupuri ka. Madadakila ka sa sasabihin ko, Panginoon. Gusto ko gano'n. Kaya ang Diyos natin ay mabuti. At naniniwala po ko kung kaya ni Lord gumawa ng miracle sa akin, kaya din ni Lord gumawa sa inyo. Parehas lang tayo ng Diyos. Iisa lang ang ating Diyos. Kaya ito po ang storya. Kailangan natin i-check lagi ang mga sasabihin natin. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Lord, we just want to thank you, God, for all the things that you have done for us, Lord. Lord, yung goodness, yung faithfulness mo sa amin, maraming salamat, Panginoon. And Lord, naniniwala kami, Lord, na kinatagpo niyo po kami sa oras na ito. At Lord, gusto niyo po kami maging Christian na maingat sa mga sasabihin, Panginoon. Gusto mo, Panginoon, na Lord, banal, holy yung mga masasabi namin, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kinatagpo niyo po kami ngayong araw na ito. Gusto niyo kaming kausapin, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, kung kaya mong gumawa ng himala sa buhay ko, kaya mo din gumawa ng himala sa mga anak mo, Panginoon. Hindi ko alam ang na-experience ng bawat isa, Panginoon, pero alam niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. And Lord, ito po ang hinihingi namin. Cleanse our hearts today, Lord. Ayaw namin na nagtatanim kami ng galit, ng puot, Lord, ng bitterness, Lord. Gusto namin grateful kami, Lord. Yun ang ilalagay namin sa puso namin. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay hindi nagkukulang sa amin, Panginoon, Lord. Lalabas kami sa simbahang ito, Lord, pinagpala, punong-puno ng pagmamahal mo at kasama namin ang presensya mo. Lord, maraming salamat. We honor you, God. We love you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen.